Paano nga ba magsimula ng apartment business? Hello everyone! Welcome sa Renta Space TV. Renta Space TV or Renta Space TV. Ako nga pala uli si Dennis at welcome sa aking page or channel. Okay, so paano nga ba magsimula ng apartment business? So, bago tayo makapagsimula ng apartment business, sa tingin ko merong mga bagay na dapat meron tayo. Isa-isayin ko na lang. Pinakauna, syempre bago mo maisipang magparenta, paano ka magpaparenta kung wala kang space? So, dapat mauuna yung space. Or meron ba kayong area sa bakuran nyo na hindi masyado nagagamit or bakante lang or yung pwede mong parentahan. Hindi naman kailangan na ganun kalaki. Actually, pwede nga yung kahit 10 meters square. Minsan 5 meters lang square. Pinapaupa na nila yun eh. So, hindi importante kung gaano kalaki. Ang importante ron is yung kung kaya mo ba siyang paupahan. So, kasi may mga nagpapaupa na sobrang liit lang. Tapos, ang ginagawa nila, wala silang mga CR sa loob, walang lababo sa loob. Tapos, gumagawa sila ng maraming kwarto na ganon. Tapos, merong common CR saka common lababo sa labas. So, parang room lang talaga siya. So, pagpasok mo ng kwarto, kama na agad. May mga ganon. Parang boarding house style, pero apartment pa rin tinatawag. Depende sa space. Syempre, kung gaano kalaki yung space, ganun lang din yung laki ng amount na pwede mo siya iparenta. Kahit sino, pwede. Kahit gaano kalaki yung space na bakante nyo, pwede nyo parentahan. Ang isa pang bagay na kailangan nating isaalang-alang or isipin is yung funds o yung cash na gagamitin mo pang renovate, pang build yung ground up na building o yung pagtayo mo from flooring to roof. So, saan ka kukuha ng pondo? Meron ka bang cash na extra or meron ka bang income or meron ka ba extra money or meron ka bang mahihiraman? So, may mga factor din dyan na pwede nyong gawin para magsimula. So, kung meron kayong trabaho, pwede nyo siyang gawin na paunti-unti. Paunti-unti lang yung paggawa kung meron naman kayong trabaho. Or kung gusto nyo naman na mabilis nyo mabuo, meron tinatawag na OPM o Other People's Money. Yung OPM na yun, concept yun sa US. Matagal na yun ginagamit ng mga apartment business sa US. Parang isang strategy nila na kung wala kang pera, pwede kang manghiram sa iba. O pwede kang gumamit ng pera ng iba. Or sa kanila, ginagamit nila madalas credit card. Pero dito kasi sa atin, hindi natin magagamit yung credit card. Well, magagamit natin sa ibang bagay, mga specific na bagay tulad ng yung mga bagay na mabibili natin sa mga depot store, yung mga malalaki tulad ng Wilcon, builders, mga wholesale establishment. Ang problema ron, medyo mahal. Pero pwede mo siyang gamitan ng credit card. Yung pa isa-isa, kunyari, doorknob, yung mga light switch, yung mga electrical wire, ayun, mga ganon. Pwede nyo siyang gamitin yung credit card doon. Pero hindi ko ini-advise kasi sobrang mahal ng mga products. Kasi malaking patong. Lalo na kung paisa-isa lang yung bili mo. Parang 10% or 20% ang patong nila sa bawat item. So, mas mura pa rin kung sa mga local hardware tayo kukuha nung per item. Actually, mahal pa sa local hardware. May mga specific na item na pwede mong kunin ng mura na hindi naman malalagay sa alanganin yung quality. Tulad ng mga PVC fittings o yung mga padugtungan ng pipe ng PVC. Mabibili mo yan sa mga, alam niyo yung mga 20-20. Yun, mga 20-20. Mabibili niyo yan sa ganun kasi hindi naman yun masyadong delikado kahit hindi siya dumaan sa quality control. May mga item na pwede nyong bilhin sa mga 20-20 store o yung Divisoria store na tinatawag. Pwera lang sa mga electrical na gamit tulad ng mga switch, mga light switch, yung mga outlets. Yan, huwag kayo bibili niyan sa mga 20-20 kasi kailangan dumaan yan sa quality control. So, bibili kayo dun sa mga legit na store. Medyo mahal yon pero kailangan yung gawin yon. Ang bibili nyo lang, ito pa, may isang tip. Sa mga gamit sa masonry o yun sa mga semento,
Ayan, bibilin talaga natin yan sa mga construction supply. Yung semento, yung buhangin. Kailangan nyo lang mag-canvas. Mag-canvas kayo ng kung saan yung pinakamurang semento. Kasi magkakaiba yan. Minsan mura yung semento sa isang construction supply. Paglipat mo sa kabila, mas mahal yung semento nila. O mas mura yung buhangin nila sa kabila, mas mahal yung buhangin nila sa kabila. Ganun din sa hollow blocks. Ang technique dyan, maghanap kayo kung saan may gumagawa ng hollow blocks. Kasi ibig sabihin, yung gumagawa ng hollow blocks na yun, sila yung maraming stock ng buhangin. So, pag marami silang stock ng buhangin, sigurado sila yung pinakamura. Sila yung mag-offer ng pinakamurang buhangin. Tapos, yung semento, magtanong ka na lang kung sino yung pinakamura. Pwede ka nang maghiwa-hiwalay ng ano yan. Although mahirap siya ipa-deliver kung pakonti-konti yung bili mo. Isa palang tip, pagka papagawa kayo, total usapang pondo yan, mas makakamura kayo pag isang bultuhan nyo binili yung mga gamit. Kunyari, kailangan yung 300 na hollow blocks. Tapos, 10 sakong semento halimbawa. O kaya, isang elf na buhangin. Kung may budget kayo, or kung tingin nyo kasya yung budget nyo, ibili nyo siya isang bultuhan. Ngayon, kung kulang pa, hintayin nyo bago nyo makumpleto yung budget nyo, bago kayo umorder. Kasi kung pakonti-konti, yung bili nyo, halimbawa bili kayo ngayon ng kalahating o 1/4 na elf ng buhangin, tapos 3 sakong semento, tapos hollow blocks na 100 peraso, ang mangyayari nun, pag naubos yon nung nagle-labor sa inyo, nung manggagawa nyo, tapos nabitin sila, ang gagawin ng manggagawa nyo, magdadahan-dahan niya ng trabaho, ng kilos. Kasi pag naubos nga naman yung mga gamit mo, kung sakaling kulangin yung mga gamit nila, so sure yun na magdadahan-dahan sila ngayon ng kilos para kumasya yung gamit mo. So, imbis na matatapos mo sana sa isang araw yung nakaplano na dapat nilang tapusin, hindi nila matatapos dahil nabitin yung gamit mo. So, lalabas ka na naman, babiyahe ka na naman papuntang construction supply, so gastos na naman yun sa travel mo, then yung oras mo, then i-deliver na naman yun, hihintayin muna ng mga laborer mo bago dumating yung mga gamit o yung mga materyales. So, yun nga yun, hassle yun at sayang sa oras, and yun nga, hindi mo ma-maximize yung time na babayaran mo sa mga laborer mo. So, yun. And ang isa pang technique para makatipid, yung mga semento, yung mga buhangin, yung hollow blocks, bilhin nyo sa pinakamurang construction supply. Ngayon, yung mga bakal naman, yung mga steel bar, yung mga angle bar na gagamitin nyo, yung mga welding rod, yung mga tornilyo na bakal, mas maganda kung bibili nyo yan sa bilihan mismo ng bakal. Kasi mas mura sila doon. Electrical naman, para makatipid kayo. So, yung ganito, yung mga tawag dito, yung mga case na ganito, mas mura to kung bibili nyo to sa mga, yun nga, yung sa mga 20-20 shop, yung mga 20-20 Divisoria store. Mura to sa ganun. Eto, okay lang to kahit mura nyo bilhin. Kasi plastic pa rin naman yan. Pareho lang yan nung nasa mall or nasa Ace Hardware. Pero, ang wag nyo bibilin sa mga 20-20 shop is yung ganito, yung nasa loob. Itong mga mismong outlet or yung mga tugang switch, yung mga ganon. Huwag nyo bibilin kasi kailangan yun dumaan sa quality control. Kasi delikado yun sa property nyo. So, para makaiwas kayo sa problema. Yung mga short circuits, yung mga pagkasunog, yun. And kung bibili kayo ng mga toilet bowl, bibili kayo sa tindahan ng mga tiles mismo. Mas mura dun at makakapili kayo ng design. Kasi kung sa construction supply kayo, doon kayo bibili, mapapamahal kayo, may patong sila doon. Kasi kinuha lang din nila yon doon sa mga nagtitinda ng tiles. So parang affiliate lang sila o naki-wholesale sila doon sa mga nagtitinda ng tiles, mga porcelain products. So yung mga ganito, bilhin nyo na lang din to sa mga 20-20 shop. Mga ganito, yung mga floor drain,
At yung sabi ko kanina, yung mga PVC fittings, yung mga ganito. Yung ganito, mabibili nyo ng 15 pesos yata sa hardware, sa mga hardware. Pero mabibili nyo to sa Lazada nga meron ito eh. Sa mga Lazada, mabibili nyo lang to ng 5 pesos. So, laki ng diferensya, di ba? Parang triple. Yung mga tubo ng tubig at saka plumbing, pwede nyo bilhin yan sa construction supply. Pero yung mga tiles, bilhin nyo mismo sa tindahan ng tiles. At yung mga grout. Tapos, yung mga pintuan ng CR, mas mura kung bibili nyo sa tindahan ng tiles. Kasi mas mahal sa construction supply. Ngayon, kung kulang ka naman sa fund, pero meron kayong bakanting space sa bakuran nyo at gusto mo talagang gawing apartment, may tinatawag na OPM. Pwede tayong gumamit ng OPM o Other People's Money. Ibig sabihin, pwede kang umutang sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, sa magulang mo, or pwede ka rin manghiram sa mga lending company. Huwag niyo masyado isipin yung interest. Kasi, ang diskarte kasi dyan, kung kukuha ka sa lending company, sabihin na natin medyo may interest dyan. Pero, ang ibabayad mo naman kasi dun sa mga lending company is yung mismong bayad sa'yo ng tenant kung sakaling mapaupahan mo agad yung unit. So, matatapos mo pa rin, sabihin mo ng in 1 year, 12 months to pay, ganon, yung kinuha mong loan. Yung amortization mo dun, kukunin mo mismo dun sa babayad sa'yo ng tenant sa rent. So, isa yun magandang paraan kung gusto mong magsimula ng apartment business tapos medyo short yung budget. Pwede mong gawin yun. Ngayon, pwede ka rin manghiram sa bangko. Pwede kang mag-loan sa bangko kung qualified ka or kung meron kang bank account. Pwede kang mag-apply ng loan. Pwede ka rin kumuha sa 5-6 na Bombay. So, maraming paraan. At pare-pareho yun magbibigay ng pare-pareho ring result. Magkakaiba nga lang ng terms kasi yung iba, syempre, kung kinuha mo siya ng loan, ibig sabihin, may babayaran kang konting interest. Pero, mababayaran mo pa rin dahil nga, dun mo kukunin yun sa bayad ng tenant mo. So, make sure lang na sa mga first 2 years ng apartment mo, if ever na maparentahan mo na siya, dapat, kung maaari, huwag nyong gagamitin ng personal yung bayad sa renta, bayad ng tenant. I-buhos nyo lahat dun sa pang-replenish o pang-refinance dun sa kinuha nyo na loan. O kung kumuha man kayo ng loan or kung may inutang man kayo, ibayad nyo lahat dun sa pinag-utangan nyo, pinaghiraman nyo ng pera. Para pagka na-fully paid nyo yun, magsimula na agad yung pagpasok ng investment o yung pag-ROI niya.